Mahabang-mahabang panahon na ang nakalipas, ay may digmaang naganap. Ang lahat ay nakikipaglaban at matira ang matibay. At ang bida ng kwentong ito ay nagmula sa ibang mundo. Kaya naman saan ba nagsimula ang lahat? Isang mapayapa at maaraw na araw. Sa nakaraang buhay ng bida, ang lalaking nagngangalang Takakura Raizo ay papunta na sa kanyang trabaho. Alam niya sa sarili na pagod na siya. At dahil dito ay natramba siya, ngunit hindi niya tanggap na mamamatay na siya, kaya naman ay nagdasal siya na huwag mamatay ng ganito. Ngunit ang buhay ni Takakura Raizo ay nagwakas na. At ang lalaki sa pangalawang buhay na ito ay nagngangalang Worm. Siya ay makikitang pinagdidikit ang kanyang kamay, na tila ba nagdadasal. Isang lalaking nagngangalang Jose ang nagsabi sa kanya na kailangan na nilang magtipon-tipon. Nag-aalala sila na siguro ay magyayabang na naman ang kanilang commander tungkol sa resulta ng laban. Si Worm ay nakapatay ng 9 na kalaban, kaya naman ay sinabihan siya ni Jose na maging proud. Ngunit para kay Worm ay hindi dapat ipagmalaki ang ganitong uri ng gawain. Nilinaw niya na pumapatay lamang siya ng tao sapagkat yun ang trabaho niya bilang isang sundalong namumuhay sa mundong puno ng gyera. Katulad ng dati niyang buhay, ay sunod Sonoran pa din si Worm sa utos ng nakatataas. At para naman kay Jose ay napakaseryoso ni Worm. Ngayong tapos na ang kanilang trabaho ay napagdesisyonan nilang bumalik sa grupo. Nang gabi ding iyon, ang lahat ay nagpapahinga at nag-iinuman matapos ang malaking gyera. Sa kabilang banda, si Worm ay tahimik na kumakain, nang biglang may isang malaking lalaki ang dumating. Tinawag niya si Worm at sinabing narinig niyang nakapatay daw si Worm ng 9 na kalabang sundalo ng nag-iisa. Subalit isinaad ng lalaking nangangamoy alak na nakapatay siya ng 15 kalaban. Isinaad ni Worm na syempre ay hindi niya kayang manalo laban sa commander. Sumagot ang commander na syempre hindi siya mananalo sapagkat wala siya ng tinatawag na skill. Habang sila ay nag-uusap ay may 2 tao ang dumating. Isinaad nila na okay lang ang magic, ngunit ang tinatawag na skill ay maituturing na isang pandaraya. Walang kaalaman si Commander Dewey kung sino ang 2 taong dumating. Isinaad ni Jose na ang 2 taong ito ang nakaligtas na mga rookie o baguhan. Ang isang mukhang manok ay nagngangalang Bar ito, at ang isa naman ay si Nor. Si Commander Dewey ay nakipagtalo kay Bar ito na ang skill niya ay hindi masasabing pandaraya, sapagkat sarili niya itong kapangyarihan. Ngunit para kay Bar ito ay pandaraya pa rin iyon. Sa kabilang banda, tinanong ni Nor si Commander Dewey kung totoo ba talaga na ang Warhammer niya ay kayang wasakin ang lahat ng uri ng armor. Ang mayabang na si Commander Dewey ay sumagot na totoo ang lahat ng ito. Si Worm naman ay tinanong si Jose kung ang skill ay isang bagay na hinihiling ng isang tao. Sumagot si Jose na hindi ito hinihiling, sapagkat ang skill ay tila ba isang parte na ng katawan. At ang skill ni Commander Dewey na powerhouse moves ay isang sure kill na technique. Isinaad ni Jose na sana ay meron din siyang skill sapagkat kaya nitong baguhin ang takbo ng laban, at magkakaroon sila ng maraming pera. Tinanong ni Jose kung gusto rin ba ni Worm ng skill. At ang palaging matapat na si Worm ay sumagot ng oo, basta libre ito. Tinanong ulit siya ni Jose kung interesado ba siya sa magic. Sumagot si Worm na ang magic ay isang masarap na pangarap. Nagulat si Jose sa narinig niya, at sinabihan niya agad si Commander Dewey na may pangarap din pala si Worm. Ngunit ang kasiyahan nila ay biglang natigil nang sinabi ni Commander Dewey na ang kalaban nila kinabukasan ay ang Njord. Ito ang araw na hinati nila ang Liberation Trade Federation. Ang Heiser Empire naman ay nagsimula ng tipunin ang kanilang hukbo sa lungsod ng Saria, sa hilagang kanluran na bahagi ng dating kaharian ng Kanoa, na katabi ng Njord. Ngunit ang gyera laban sa Federation ay ang siya lamang simula. Ang pangunahin nilang layunin ay ang talunin ang Njord. Isinaad ni Commander Dewey na naging masaya ang lahat, ngunit simula bukas ay magsisimula na ang totoong laban. Ang labang ito ay hindi katulad ng naranasan nila, ito ay magiging isang malaking labanan. Kaya kailangan nilang ihanda ang sarili. Sa susunod na araw, si Worm ay nahihirapan sa kanyang moral. Subalit wala siyang magawa sapagkat isa lamang siyang sundalo na sumusunod sa utos. Dahil magulo ang ulo ni Worm, ay muntik na siyang mapatay ng kalaban. Buti na lamang ay naligtas siya ni Commander Worm. Pagkatapos ng nangyari ay nakarating na sila sa lungsod ng Saria. Isang lungsod na puno ng kahirapan at mga prostitute na nagmamakaawang magkapera. Hindi kaya ni Worm ang kanyang nakikita, kaya naman ay binigyan niya ang babae ng pera upang ipambili ng makakain. Pinagsabihan siya ni Jose na huwag masyadong tulungan ang mga tao dito, baka kung ano ang mangyari.
Ngunit naiintindihan ni Wolm ang sitwasyon ng mga pulubing nahihirapang magkapera, sapagkat siya mismo ay naranasan ang ganitong uri ng paghihirap. Nang mapunta si Wolm sa mundong ito, ay hindi niya kayang buhayin ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtatanim. Kaya naman ay napagdesisyonan niyang maging isang sundalo. Ang sweldo niya bilang isang sundalo ay kailangan upang masuportahan ang kanyang pamilya. Naisip niya na kung wala siyang sweldo, ang kanyang magulang at kapatid ay magiging katulad na rin ng mga pulubing ito. Habang naglalakad sila ay isinaad ni Commander Dewey na ang lungsod ng Saria ay dating masigla at masagana. Isinaad niya na 5 taon na ang nakakalipas. Ang lugar na ito ay parte pa rin ng Kanoa Kingdom at hindi Hyser Kingdom. Ngunit dahil sa patuloy na paghigpit ng borders ng Kanoa Kingdom, ay naapektuhan ang border ng Hyser Kingdom. Idinagdag ni Commander Dewey na ang lugar na ito ay dating masagana at puno ng mga tao, malalapad na pan-animan at masasarap na pagkain. Nagtanong si Jose kung bakit napunta sa ganito ang lungsod ng Saria. Sumagot si Commander Dewey na ang Grand Duke ng Njord ay dating mayamang tao sa Kanoa. Ang Grand Duke na ito ay sinamantala ang pagkakataong nagaganap na gyera ng Hyserk upang iwanan ang Kanoa at lumipat sa katabing kaharian ng Ferris. Ang hukbo ng Ferris Kingdom at ang hukbo ng Njord ay nagpabagsak sa mga teritoryo ng Kanoan Kingdom na siyang nagpabagsak sa kaharian ng Kanoan. Ang Grand Duke ng Njord ay inangkin ang teritoryo ng Kanoa at naging isang hari. Ang Njord naman ay naging isang independent na bansa. Idinagdag ni Commander Dewey na masasabing naging ganito ang lungsod sapagkat ang lungsod na ito ay ibinente sa Grand Duke ng Njord. Sa panahong iyon, ang Hyser Kingdom naman ay kinulang ng sundalo, kaya naman ay tinihil muna ang pananakop. Kaya naman ang galit ng mga mamamayan sa kaharian ng Njord at Ferris ay mas hihigit kaysa sa galit nila sa kaharian ng Hyser. Kaya naman ang Njord ay isang kalabang dapat nilang talunin. Matapos ang paglalakad, ay narating na din nila ang isang gusali. Bago sila naginuman ay sabay-sabay nilang sinabi na sana ay manalo sila laban sa Njord. Subalit si Wolm ay mukhang marami ang nainom na alak, kaya naman ay lumabas siya at samuka. Hindi matanggap ni Wolm na tinatawag niya ang kanyang sarili na isang sundalo. Dahil para sa kanya ay isa lamang siyang mamamatay tao. Sa sumunod na araw, ay magsisimula na ang laban. Isang commander ang sinabihan ng kanyang mga kapwa sundalo. Isinaad niya ang lahat ng nakatipon ngayon ay isang simbolo ng katapangan. At sa katapangang ito ay umaasa si Commander Gerard na mawawakasan nila ang gyerang ito. Idinagdag niya na hindi dapat sila matakot na wasakin ang kanilang kalaban, na ipakita nila na hindi sila takot manalo sa gyera. Sa kabilang banda, si Wolm ay inihahanda na ang kanyang sarili para sa darating na laban, kung saan ang sitwasyon ay ang pumatay ka o ikaw ang papatayin. Ngunit hindi may kakaila ni Wolm na nag-aalala pa rin siya sa susunod na mangyayari. Napansin ni Jose na tila ba namumutla si Wolm. Kaya naman ay nagtanong siya kung ano ang problema. Sumagot si Wolm na hangover lamang ito at hindi na kailangan mag-alala pa. Sinabihan ni Jose si Wolm na kung tungkol iyon sa nangyari, ay huwag siyang mag-alangang ibahagi sa kanya ang problema. Idinagdag ni Jose na kung pera naman ang problema, ay sa kasamaang palad ay wala siyang maitutulong. Pag-usapan naman natin ang plano para sa mangyayaring gyera. Ang hukbo ng Hyserk Empire ay hinati sa 3 grupo. Ang 3 kalsada papuntang Njord ay nakahandang sakupin. Partikular na ang Paramount Fort, kung saan nakatalaga ang grupo ni Commander Dewey, ay nahaharangan ng 3,000 kalabang sundalo. Hula nila ay mahihirapan ang pagsakop nito, subalit kailangan nilang manalo kahit anuman ang mangyari. Ang grupo ni Commander Dewey ay nakarating na sa Paramount Fort. Sila ay naghahanda ng lumaban, subalit nag-aalala si Wolm na ang 2 baguhan na si Nor at Bar ito ay baka mamatay sa laban na ito. Kaya naman hanggat makakaya ay ibibigay niya ang kanyang makakaya upang protektahan ang 2. Nang bigla na lamang tumunog ang sungay, bilang isang tanda ng simula ng laban. Ang grupo ay sumugod papunta sa kastilyo. Sinalubong sila ng iba't ibang uri ng pag-atake mula sa kalaban. Ngunit hindi sila pwedeng tumigil kahit ang iba nilang mga kasamahan ay namatay na. Narating na ni Wolm at Nor ang pader. At dahil ang mga gwardiya ay nakabantay sa gate, ay wala silang magawa kundi ang gumamit ng hagdanan paakyat sa pader. Ang ilan sa kanila ay nahulog dahil sa mga pag-atake mula sa itaas. Subalit kahit ganoon ay nagpersige pa rin sila na makarating sa itaas. Nang marating nila ang itaas, ay makikita ang kaliwat kanang patayan. Subalit nang lumingon si Wolm upang hanapin si Nor, ay nakita niya si Nor na duguan.
Nagalit sa Worm sa kabalyero na may kagagawan nito kay Nor. Ginamit niya ang kanyang espada upang labanan ang kabalyero. Hindi pwedeng hayaan ni Worm na mabuhay ang kabalyero, sapagkat maaari nitong patayin si Nor. Kadalasan, ang mga katulad ng kabalyero ay nakikipaglaban dapat kay Commander Dewey. Ngunit si Commander Dewey ay hindi pa nakakaakyat ng pader. Ngayon ay si Worm na lamang ang natitirang makikipaglaban sa kabalyero. Subalit habang nakikipaglaban si Worm, ay may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi makapaniwala ang kabalyero sapagkat hindi tumama ang kanyang wasay sa mata ni Worm. Yun pala ay mayroong magical barrier na nakabalot sa katawan ni Worm nang hindi niya alam. Hindi niya maipaliwanag ang ganitong uri ng pakiramdam. Ang kanyang katawan at espada ay tila ba naging magaan. Ang kabalyero ay nagsimula na naman sa pag-atake, ngunit si Worm ay tumawa lamang at pinatay ang kabalyero at ang ibang kalaban. Matapos niyang patayin ang kalaban, ay tiningnan niya kung okay ba si Nor. Sinabi ni Nor na okay lang siya dahil mababaw naman ang sugat. Si Commander Dewey at Jose ay natuwa dahil nagkaroon na ng kapangyarihan si Worm. Ngunit hindi natin may kakaila na ito palang ang simula ng malaimpyernong pakikipagsapalaran. Ang laban ay nagsimula noong umaga at natapos ng hapon. Subalit ang labang ito ay nasa labas lamang ng border. At ang pakikipagsapalaran ni Worm ay hindi pa matatapos.